Ayun guys, paakyat na naman tayo ngayon sa tuktok ng bundok. Kasi alam ko naman na gutom talaga yung mga manok ron guys. Kasi ang tagal kong nakaakyat sa tuktok ng bundok. Medyo ano yun, makapal yung ulap. Then hopefully hindi uulan mamaya pag alis ko dito sa amin. Papunta dun sa Mandaue. Yan siya guys, ito yung view ko. Woohoo! Ganda ng view sa likod, diba? Very refreshing yung view. Then yung mga kahoy na tugas. Yan, malalaki na yung mga kahoy na tugas, guys. Yun yung kubo, tapos yung manok. Andyan na sila. Andyan na sila. Gutom na gutom na. Finally, nakaakyat ako dito sa tuktok ng bundok. Ayan. Ayan siya guys, yung view ko sa likod. Then yung manok, sobrang gutom na po ng mga manok. Tititin ko daw dito. Meron tubig dito. Merong tubig dito. Sana meron ngang itlog ngayon. Meron naman daw, sabi ni mama, meron daw itlog siya na iniwan dyan. Isang itlog, bali paon. Kung sa Bisaya ba, paon guys ba. Kapag hindi mo kasi lalagyan ng itlog, no, kung uubusin mong kuhanin sa kanyang pugad, so may posibilidad na hindi na mangitlog yung manok. So kaya ayun, bali iniwanan ni mama ng isa. Tingnan natin ngayon kung meron bang nadagdag para makakuha tayo ng isang itlog, no? Kasi para magtorta talaga tayo ng talong, guys. Masarap kaya magtorta ng talong, di ba? Tapos yung mga manok, ayan. Gutom na po yung mga manok, guys. Ayan sila. Kruk. Pero meron pa na nakalabas na manok. Kain na marami. Gutom yung manok, guys. Yung mga dragon fruit, merong bunga dragon fruit pero hindi pa hinog. Ayun siya dyan sa likod. Yan, mas maganda ngayon, guys. Yun nga yung sabi ko sa inyo na mas maganda uminit siya tapos may kasamang ulan sa ay hindi, ano ba? Guys, parang antok pa si Marvin Darodo, guys. Mas maganda sa dragon fruit, guys, kapag iinit siya ng 2 araw o 3 or 1 week tapos uulan naman siya. Yung balance yung pagkaan, guys ba? Pagkainit sa kaulan. So ayan, lalaki ang dragon fruit na yan kasi naulanan siya. Ayan yung mga manok ko. Ayan sila. Bali yung kinakain lang talaga nila, guys, ito. So hindi na ako bumibili. Minsan kapag mayroon akong pera, bibili ako ng feeds. Pero ayan, pero sa ngayon ito na yung kinakain nila, guys. Yung sapal, no? Ayan. Lumalaki naman sila. Ayan. Tapos yung ibang inahin doon sa baba, yung galing dito, ay hindi na po siya umakyat kasi meron na po siyang sisiyo. Dala-dala yung sisiyo na isa. 4 sana yon, kaso ewan ko kung
anong nangyari sa iba. Basta guys, ano lang siya sa baba. Hindi na siya pumupunta dito. Natukan na ang mga manok. Natukan na siya. Ito siya oh, Rhode Island. Pero crossbreed na ito siya sa guys. Crossbreed na ito siya sa Black Astrolop. Malaki na. Pero hindi ko kasi ito ibenta. Pang pa-itlog yan guys. Mahal kasi ng itlog ngayon. Para hindi na kami bili ng itlog. Meron akong andito. Ano ba yun? Yung talisayo na manok. Ayan siya. Gani. Sug na. Ano lang? Ito diba? Ito siya. Malaki ito siya nga manok guys. Parang may breed siya ng anong tawag lang ha? Alimutan ko na yung mga breed ng manok ha. Kalimutan ko guys. Titignan natin kung mayroong bang itlog ulit. Dito kasi yan sila dito yung mga itlog yung Rhode Island. Ayun. Wala. Isa pa yung itlog. Walang itlog. Ito yung dragon fruit. May bunga na siya guys. O, isa, dalawa, tatlong bunga. Doon yung isa. Tapos meron pang sumisibol na mga bulaklak. Ewan ko kung tutuloy ba yan. Then dito meron din oh yun. Tignan nyo, nakabunga siya guys. Ayan. Nakabunga siya ng isa. Hindi pa yan gaano kataas pero matagal na yun. Matagal na yan tinanim. Then dito din sa likod. Nakabunga pala ulit. Tumuloy pala yung bunga niya guys. Ito. Meron ng bunga. Tapos meron pa mga kamuti. Siguro meron na tong ba? Meron na tong laman itong kamuti na to. Meron pa andyan guys. Balanghoy. Yan, ito yung view sa likod ng kubo. Ayan, pati yung guys, maganda na tignan yung dakit guys kasi lumaki na siya. Ayan. Diyan matulog yung mga manok at saka marami na din mga bunga oh. Paborito ito ng mga ibon, itong bunga ng dakit. At saka din yung manok. Kung makatikim yung manok diyan sa bunga, siguro ubusin niya ng manok oh. Ang daming bunga oh. Matamis siguro ito kasi kinakain ito ng ibon eh. Ito. Meron akong kunin na papaya guys. Parang may nakita akong hinog na papaya ba. So kukunin ko yan. Masarap yan. No? Lalo na kapag malamig. Alam nyo kasi nandun pa ako sa Mandawi. Tapos sabi ng aking pinsan na apat na araw daw walang kuryente dito sa namin sa bukid. Yan. Kailangan ko siyang ilak para hindi makalabas yung manok. Meron namang makalabas pero hindi na siya masyadong maraming makalabas ba. Kasi kapag makalabas sila guys, pupunta dun sila sa bahay. Sorry. Kapag talaga may sipon, ganun talaga atsihin talaga guys. Kapag makalabas yung manok, pupunta sila sa bahay tapos yung iba malayo silang pupunta sila sa ibang bundok. So baka
merong mga taong manguha ng manok, so kaya ayan, kaya kinurong ko na lang. Ito yung view. Watak-watak yung ulap. Nakikita nyo guys, parang nasaan lang ako guys. Parang malapit na lang ako sa clouds, 'di ba? Tapos fresh na fresh po yung hangin dito. Sa city kasi grabe yung alikabok. Maalikabok sa city. Daming sasakyan. Sakit ang ilong ko guys. Bibili ako mamaya ng gamot. Ah. Wala na matulog dito guys, dito sa kubo. Ayan. Kasi kapag mag-start na ako ng trabaho, so 1 year bago matapos yung aking trabaho guys. So kaya siguro uuwi na ako dito kapag mag-day off lang, uuwi ako dito. Tapos wala na masyadong matulog dito sa kubo. Yan. Pero soon babalik naman ako dito guys, no. Mas maganda kasi meron akong trabaho para meron akong pera, no? Para kung ano yung kainin ko, makakain mukbang kami ng Sangyupsal at si mura man ta naghilak ka guys, sorry. Then yung malunggay, yan. Meron na siyang dahon, pero hindi siya gano'ng kataba yung malunggay. Pero ewan ko kung magbago pa yan. Kasi yung malunggay na yun guys, yun kita nyo. Yan. Yung malunggay na yan, payat yan dati. Tapos, nung meron akong manok dyan, tapos yung mga dumi ng manok, so nalaglag sa lupa, then kapag umuulan, pupunta sila dito. So nagiging fertilizer na yung dumi ng manok pa. So kaya tumataba yung malunggay na yan. Lalo na yung dragon fruit na yun guys. Yan, meron siyang bunga. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 na dragon fruit na ma-harvest ni mama. Si mama ang maka-harvest niyan kasi siya na lang ang pupunta dito sa tuktok ng bundok upang magpakain ng manok. Andun yung papaya guys. Tapos meron akong nakitang dalawang nagiging ano siya guys, yellow. Ito siya. Ito ba? Pwede na siya kunin mama. Ang liit lang niya, no? Pero na ano siya guys, nahinog na. Meron naman mga malalaki dito sa ibabaw, pero orang siyang naahat guys ba. Ito din pwede na to kunin. Basta magiging ano siya, may pagka orange na yung kulay, pwede nang kunin guys. Ito siya. Meron lang siyang daot, pero okay pa to. Mayroon pa mga lalaki ito siya. Yung iba. Yan. Uwi na ko dun sa bahay namin. Thank you for watching guys. Update lang sa kubo guys. Yan, nakikita nyo naman na yung palibot ng kubo, yung paligid, palibot na. Bisaya tayo dito guys, Bisaya. Huwag kayong magtaka guys na may kasamang Bisaya word yung aking vlog kasi I am Cebuano guys. So ayan, may kasama talaga yung Bisaya, no? Matuto din kayo guys, no? Kung Tagalog kayo, so tapos hindi pa kayo marunong magbisaya, so meron kayong matutunan sa akin kung ano yung mga sinasabi ko. Ito yung guys, yung paligid ng kubo. Sobrang daming damo. Pero meron man mga bulaklak ko, yung mga morning rose guys. So yan, kita nyo guys, morning rose yan. Yan yan, morning rose. Andun pa, dati dun ko yung tinanim. Tapos parang may tumubo lang dito ba, banda. So ayan siya guys. Ayan, mainit na ulit. Pero maglinis naman dito si mama or ako kapag meron akong day off na. Maglinis ako dito. Punta ako dito sa kubo. But for now guys, uwi na ako dun sa baba.
Yan, bilis lang talaga lumaki yung mga kahoy dito guys. Oh. Ayan. Pero ito talaga hindi pa to totally sa amin yung lupa kasi kay nanay pa to tapos hindi pa siya naan guys ba na anong tawag nito, nahati-hati sa mga kapatid ni Papa. Marami kasi sila, mga siguro 8 si ala na kung sinilas putol. Ay sa guys, 8 silang magkakapatid yata. Si Nanang, si Taysoy, si Tita, si Tiyo, si Inko, si Papa, si Janet. Siyam ba sila? O parang siyam sila guys. Kaso ngayon 8 na sila kasi yung isa ay nawala na. Hindi pa nila to nahati-hati. Yan, ito yung view. Yan, ang ganda ng view sa likod. Goy, yung tsinelas ko guys. Alam nyo ba, itong mga tsinelas na Spartan, grabe, ito yung magandang tsinelas talaga guys kasi hanggang sa mabutasan na yan dito. Yan. Ano pa siya guys? Ano talaga yung kanyang yung galong bitaw niya, strap. Ito ba? Ito. Ano pa rin siya? Solid. Hindi katulad sa ibang tsinelas na mabilis lang siyang maputol. Pero ito guys, naku, napakasulit. Tsaka ito talaga yung binibili ko kapag andito ako sa probinsya kasi dito sa amin naman guys, maraming bato. So kaya ayun, dapat ka talagang bumili ng tsinelas na sulit. O di kaya butas guys, no? Boots. Buti kahapon bumalik na po yung kuryente. Kasi 4 na araw na kahapon guys na hindi bumabalik yung kuryente guys. Kasi may may sira yung linya dito sa amin. Meron dang paniki na nakasabit sa kuryente. Minsan kasi kapag merong ganyan, grounded yung yung linya kapag may nakasabit. Tapos kapag hindi pa siya makuha. Kaya dapat talaga kapag yung mga sibiko na nakikita ko ay mag-clearing sila sa daan. Katulad ng may mga kahoy. So dapat nilang mga kahoy na sanga na malapit lang sa linya. So dapat nilang putulin yan para walang agribyado. So ayan, this is my vlog guys. So for today's vlog, it's update lang po ako dun sa tuktok ng bundok kasi mamaya aalis naman po ako papuntang city. So thank you so much guys for your support of my vlog. Sa mga nag-aabang ng vlog, thank you so much guys do. Thank you to all of you. So kita-kits guys sa next ko po na vlog. Ingat and God bless you all. Bye bye.